Asa rin niya na ngayon si Profesor Danny Araw. Magandang umaga, Profesor. Magandang umaga, Ted at DJ Chacha. Nice to see you all again. Salamat po sa imbitasyon dito. Magandang umaga po and always thank you for being on the show. Kahit tapos na yung eleksyon, ito pa rin po tayo at pag-uusapan natin. Party list pa rin po, Professor. Dito nga po sa pinakahuling datos ninyo, sinasabi nyo 6 sa bawat 10 bagong party list representative na uupo po dito sa 20th Congress ay hindi talaga kumakatawan sa marginalized at underrepresented sectors. Gaano po kabigat ang implikasyon nito sa kabuuang representasyon dito sa papasok na 20th Congress? Alam po ninyo, minorya na nga yung party list nominees natin sa Kongreso at dapat na ibinibigay na ito at ipinauubayan na sa mga nasa laylayan sa lipunan sana o yung mga tunay na kumakatawan sa mga laylayan sa lipunan. Pero gaya nga ng nasabi ni Sir Ted, naha-hijack at nababastardize ito ng mayaman at makapangyarihan. Kaya how can you expect pro-people legislation like legislated wage hike, security of tenure, genuine agrarian reform, right to self-determination ng mga indigenous communities, yung karapatang mangisda sa palaisdaan ng ating mga, lalo na ng ating maliliit na mangingisda, ano pa yung maaasahan natin sa isang kongreso? Kung yung isang party list representative na sinasabing pro-worker, sila pa yung pumipigil sa mga panukalang batas hinggil sa legislated wage hike halimbawa. Kaya malaki ang implikasyon nito para sa mga nasa laylayan sa lipunan. Pero para sa mayaman at makapangyarihan, dalawang bagay lang yan ang tinutugtog nila habang nasa mamahaling sasakyan, happy days are here again, at celebration ng Pulendagang. So hanggang dun lang. Meron din po kayong binanggit na may mga party list groups na yung mga nominee ay may pending corruption cases, tapos meron namang iba na halos walang malinaw na advokasya. Paano po ba natin tatanggapin yung mga ganyang klase ng information? Medyo mahirap tanggapin talaga. Pero pwede naman nating sabihin na okay, pending pa lang naman, wala pa namang conviction, kaya may karapatan silang tumakbo. Legally, yes. Tama yung ganong argumento. Kaya lang syempre, magdadalawang isip ka kung mabibigyan ka ng choice between someone na walang pending na kaso hinggil sa corruption kumpara sa isa pa na malinis naman yung kanyang record, dapat may ganong klaseng pagpili doon sa mga botante. Kaya lang dito sa ating halalan, lalo na nitong nakaraang 2025, at least at the local level, minsan parang ang nangyayari, it's a choice between two political dynasties. Yun yung naranasan ko bilang botante dito sa Marikina halimbawa. Kaya may ganong sitwasyon tayo sa party list, unfortunately. Tapos yung usapin din ng kaso, dapat tingnan din natin. Kasi meron din namang mga kandidato, may pending na kaso, pero these are politically motivated. Pero pag usapin ng corruption yan, DJ Chacha at Ted, hindi lang yan usapin ng pagiging politically motivated, usapin yan kadalasan ng greed o pagiging garapal sa pwesto. Kaya dapat hindi na sana, kung may sense of delicadeza yung tao, legally pwede siyang tumakbo kahit na may pending na kaso siya, pero kung delikadesa rin lang yung pag-uusapan, di sana wag na lang muna at resolbahin muna niya yung kanyang kaso. Pag na-absuelto siya, edi saka siya tumakbo. Doon po sa mga sinasabi niyo nominado na yan, madami-dami po ba yan? Yung mga may pending cases or corruption cases na kinakaharap? 3 po yung na-flag namin sa usapin ng may pending cases. 3 doon sa 54 na party list groups po. Opo. Balikan ko lang yung sinasabi niyo po kanina, no? Dahil nga 6 out of 10 dito sa bagong uupo, kundi part ng political dynasty yung mga nominee, big businesses, may kaugnayan po sa militar o police. Ano po kaya ang magiging kalidad ng paggawa ng batas nitong mga papasok na kongresista natin kung ganito na po yung i-expect natin ng mga uupo? Ay tayo ba mga Pilipino mag-expect man ng tunay na reforma dito po sa mga gagawin nilang batas? Kung hindi po tayo magbabantay at hahayaan lang natin sila na gawin ang gusto nila, ang mabilis na sagot po diyan, talagang happy days are here again para sa mayaman at makapangyarihan, at talagang mas uunahin nila yung kanilang pansariling interes sa halip na interes
ng mga nasa laylayan sa lipunan. Siyempre, may tinatawag tayong tokenism o lip service. Sasabihin nila na ginagawa nila ito para sa bayan, para sa mahihirap. Pero sila at sila rin sa bandang dulo ang makikinabang sa anumang ginagawa nila. Pwede na lang sabihin magpapatayo kami ng tulay para may magamit ang mga magsasaka. Pero magkano naman kaya yung naibubulsa nila? 20% ba yan? 30%? Tapos, pagka babalik na naman sa susunod na halalan, bibili na naman sila ng boto at doon parang may biglang yaman na feeling yung maraming mga kababayan natin na hindi natin masisisi kasi sa sobrang baba ng sweldo talagang nakakasilaw yung salapi. Ulitin ko lang DJ Chacha at Sir Ted, matindi ang vote buying ng 2025 elections at ang pinakamataas na na-record namin umaabot sa 16,000 ang bigayan. I hope we can let that sink in sa ating mga kababayan. 16,000 po ang bigayan. Pwede ba namin malaman kung gaano po kakumpirmado yung 16K na bigayan itong nakaraang eleksyon? Saan lugar po yan? Saang lugar po yan? Sa journalism, meron tayong tinatawag na rule of three. At talagang binusisi namin yung datos and we saw to it na itong ebidensyang to incontrovertible and unimpeachable. Kaya lang, pwede ba tayong magkaso? Ang problema, yung sources, willing silang magbigay ng anonymous, in an anonymous manner. At dapat nating irespeto yon. Saang lugar ito? Region 5. Oh, yun. Sa Bicol region, no? Region 5. Opo. Naipaliwanag ko yan, Dan, doon sa mga hindi nakakapaniwala. Ba't ganun kalalaki, no? Kasi nga, ba't ang laki? Ba't 15,000? Ba't 10,000? Isa lang kandidato yan sa isang posisyon? Hindi po. Usually kasi ticket, no? Nag-aambag-ambagan magmula sa governor, papunta doon sa vice governor, ticket po noong sanggunian, kasama na yung kongresista sa distrito. Kapag nag-ambag-ambagan sila, kaya lumalaki, di ba Dan? Ganun yan, no? Sir Ted, may nakalimutan ka, may kasamang party list din po yun. Yun yung irony ng sitwasyon. Pero tama ka, Sir Ted, ticket siya, so kumbaga suporta para sa mga lokal na kandidato. Hindi pa national yun yung sinubukan ko tingnan kung may senatorial candidate. So far, dun sa case study namin, local candidates plus yung party list na isinusulong nila. Sa amin, may kasamang ticket din sa itaas, no? Sa senatorial. Kasi nga doon naman din sa amin, yung mga walang kalaban ba, meron pa rin kung tawagin ay pahalipay, kahit na walang kalaban, meron pa rin, alam nyo na, may ganun Yes. Pero doon, so may kasama na rin sa sample ba. Anyway, so hindi naman may tatanggi ang isyong yan. Yun nga lang, ang tanong nga dito is, paano mo yan ma-prosecute kung ang hihingiin na naman proof beyond reasonable doubt, di ba? Kung sakasakali, Dan. Opo, medyo mahirap yon. Sir Ted, sorry kung babaliktarin ko lang yung sitwasyon bilang kapwa periodista. Umabot ba sa 16,000 dun sa lugar niyo? Sorry for asking. Opo, hindi. Sa amin, meron akong may isang particular na lugar, matindi yung bakbakan sa pangkakongresista, umabot lang ng mga 6,000, yung pinakamalaki. Hindi. Kasi doon sa amin halos wala nang kalaban wala nang sa ngayon. Iba yung sitwasyon doon. Sa ngayon. Meron lang isang distrito doon sa amin sa Samar area na matindi ang bakbakan. Kaya nga sabi ko sa mga taga doon, sige hayaan nyo, mas marami na nakawin ngayon yan, yung mga nandiyan na gumasta na malaki. Anyway, ganito Sir Danny, dito ba sa inyong pinag-aralan na 20 ninyo yung nanggagaling sa mga dinastiya na nasa party list, meron ba ditong case study na kasalukuyan siyang kinatawan sa isang distrito pero expiring na yung kanyang term, pangatlo na siya, and then nag-move siya sa party list? I have to get back to you on that. Pero sa mga nakaraang pag-aaral namin, meron po na nangyari na natapos yung termino niya bilang mayor, 3 termino, tapos naging party list po siya. Pasensya na kung ngayon hindi ko masyadong matandaan yung data. Hindi, ang sa akin dito, Sir Danny, ay yung bilang kongresista bilang kongresista sa isang distrito, and then natapos na siya sa kanyang pangatlong term, ngayon congresswoman naman siya sa party list. Kasi mukhang tingin ko lang mukhang merong ganun ngayon, no?
Oo, meron ngayong ganon. Okay. Meron ngayong ganon. Baka naman siguro nga kasi maganda rin tong kaso, pwede ba yon? Kaya ka nga may term limit sa Congress 3 term ka lang sa district 'Di ba? And then ikaw ay magpa-party list, congresswoman ka pa rin. Palagay ko parang tingin ko lang dito sa inyong listahan meron. Anyway, so ganito Sir Dan, no? Itong binabanggit nyo na 20 yung dinastiya. Oo, at ilang pang mga siyam doon sa mga negosyo. And then, ang total nito, 60.32%. Bumaba na ba ito ngayon so far sa 2025? Okay, kung ikukumpara sa nakaraang election cycle, ang naging estimate namin, if I'm not mistaken, nasa 90% yung talagang na-flag po namin. Ngayon, nasa 60% na lang. Pero hindi po nangangahulugan ito, Sir Ted at DJ Chacha, na gumaganda na ang sitwasyon dahil yung domination ng rich and powerful nandyan pa rin regardless of the fluctuations po ng percentage. Yun yung mas suri namin doon. Okay. And then kasi kapag ganito no na political dynasty nga 20 dito sa party list pero hindi nangangahulugan na 20 tao lang ito. When you say maaring ito ay magkakamag-anak at sa kongreso na lang ngayon may mga magkakamag-anak diyan iba-ibang distrito sa isang lalawigan. 'Di ba? Basically, maaari pa itong dumami kapag talagang inisa-isa mo ito. Kaya nga ang tanong dito nga, yung chance ng pagkakaroon ng anti-political dynasty law, enabling law and a reform sa Party List Election System Act. Correct. Kaya nga kung mapapansin mo, Sir Ted, dekada 80 pa lang, may mga may mga attempts na to pass the anti-dynasty law pero talagang na-archive siya at hindi talaga umuusad. Ganun din dun sa usapin ng Party List Reform Act, ang dami ng mga bill na pinasa kada kongreso pero the chances of it seeing any light of day talagang napakaslim. Kaya all the more na kailangan talaga ng public pressure in order to facilitate legislative intervention. Pero Sir Ted at DJ Chacha, the other mode of intervention is judicial intervention naman, yung pagdulog sa Korte Suprema. So isang paraan din yon. Challenging din pero dapat lahat ang panig ang pagsulong po natin. Oo, doon sa pag-challenge sa naging jurisprudence sa Supreme Court, particularly sa party list lang muna, sino kaya yung mga magandang loob noon, nadudulog doon para kalabitin ang ating mga maestrado at sabihin na baka naman pwede nyo ng pag-isipan ulit yung doktrina na kahit na hindi nakakuha ng 2%, pasang-awa ka lang, meron ka ng kagad isang seat, no? At yung nga, pinapasok na rin ito ng dinastiya. Sino kaya yon? Kayo kaya yon, Dan? Ayoko pong isiwalat yung lahat ng mga plano sa kasalukuyan, pero I can confirm na certain options po are being explored not just by Contradaya, kundi ng iba't ibang mga grupo at individual. So may mga ginagawa ng paraan, and in fact, I'm in the process of trying to familiarize myself with how the Supreme Court works kasi as it turns out, batay sa konsultasyon ko sa mga abogado, hindi ka pwedeng basta-basta lang sumulat at gumawa ng petition at isubmit sa Korte Suprema. Kasi ang appreciation ng facts, hindi naman ginagawa sa level na yon, mas usapin ng interpretation of jurisprudence and interpretation of the law. Kaya po may paraang ginagawa, pero I beg your indulgence, Sir Ted at DJ Chacha, kung yung strategy or anumang pag-uusap ay medyo magandang isasantabi muna at gawing off the record. Siguro pag nagkita tayo privately, I can be more candid in telling you certain things po. Naintindihan natin din kasi nga hindi ka rin basta-basta maghahain ng petition na agad-agad dismissible, no? Kasi nga doon sa ikaw ba talaga ay party of interest dito, no? Sa mga gantong uri nga ng usapin, baka agad ito ma-dismiss. Sige. Anyway, kasi nga Dan, di ko lang alam kung nasama sa pag-aaral nyo, pero kami dito nila Edson, yung amin ditong analyst, no? Ang ating programa, gumawa ng medyo maano lang naman, no? Hindi ganong kalaliman. Gumawa lang kami ng mga case studies para kasing itong mga politiko at ang kanilang mga angkan nakakuha na ng formula nga dito sa para makakuha ka man lamang kasi ngayon 250,000 to 60,000 meron ka ng upuan sa party list pwede ka na makalusot So para baga ngayon ang naging formula ng iba baluarte system na, di ba? So kumbaga
meron ka ng lalawigan and then kung meron ka pang ibang contact sa ibang lugar, sa lalawigan mo makakakuha ka, estimate ka ng ganito karaming boto, tatawid ka sa iba, mag-ooperate ka doon, and then makakasiguro ka na kaagad more or less ng 260,000-270,000 votes na pwede na makakuha ng isang upuan. So, kumbaga, itong mga magugulang na mga ito, mawalang galang lang po, itong mga switik na ito, mawalang galang lang po, itong mga tusong ito, opo, nakakuha na ng formula. 'Di ba? Kung paano papalawakin ang kanila pong galamay para makakuha maliban doon sa kanilang distrito, kanilang lalawigan, pati party list. Nakuha niya ba 'yon? Opo, tama po kayo. At ito yung magpapaliwanag kung bakit hindi lahat ng mga party list ay nagpaparamdam o openly nangangampanya o na nationwide level. Kasi pag meron ka ng voter base na more or less 250, 300,000, mas mataas, mas maganda, parang ang gagawin mo na lang, mag-concentrate ka sa baluarteng yon, pwede kang mamili ng mga boto roon, at kadalasan yun yung nangyayari kahit sa party list race. You engage in vote buying in a certain place and then dun ka na lang mag-concentrate. So, posible yon at nangyayari na po siya. Kaya ito yung magpapaliwanag kung bakit meron tayong 155 technically na tumakbo. 154 pala, may isa pa ring na-disqualify. So, yung 154 may parang hindi lahat ay alam natin at hindi natin kilala nga at wala tayong nakita kahit na poster man lang. Kasi yun yung ginagawa nila, parang baluarte system at doon na lang sila nagko-concentrate ng kanilang pangangampanya. O sige, so Dan, salamat muli dito sa inyong informasyon. Ako'y nakakasiguro nga na mas meron pa kayong lalabas dito eventually na mas malalim ang pag-aaral. Pero isa ang tanong ng ating mga kababayan, dito nga sa muli po, pasintabi lang, sa nangyayaring ito, na ang mga katwiran na, walang batas naman, pinapayagan naman di ba? Yan ang sinasabi ng Supreme Court. Sa mga ganitong usapin, ang tanong dito, may pag-asa pa ba ng totoong pagbabago sa sistemang politikal sa bansang ito? Nasa atin po yung lakas para magkaroon ng makabuluhang pagbabago basta't may public pressure tayong i-exert sa Supreme Court, sa House of Representatives at kahit sa Senado kasi yung passage ng mga batas dadaan sa dalawang houses na ito, chambers na ito, talagang may magagawa po tayo. Pero Sir Ted, huwag natin kalimutan, ang COMELEC may quasi-judicial function po yan. Kahit na mapang-api ang batas sa mga nasa laylayan sa lipunan, kung meron tayong COMELEC na tunay na naninindigan sa interes ng mahihirap, sila mismo dapat ang manguna sa pagreforma ng batas o kaya they will interpret the law dahil nga quasi-judicial sila, they can interpret the law in a way na hindi natatalo ng sobra-sobra yung mga nasa laylayan sa lipunan. Don't get me wrong, Sir Ted, may magandang nagawa naman in some instances yung COMELEC, pero mas marami pa silang dapat na ginawa po sana. So yun yung mensahe natin sa COMELEC sa kasalukuyan. Alright, at kami naman ay naniniwala dito sa ating programa na hanggat may grupong kagaya ng Kontradaya, ay hindi kami nawawala ng pag-asa. Dahil nga sa at the end of the day, Amen. Opo, the power of the people is much stronger than the people in power. Kung tayo po lamang ay magkakaisa, at huwag magbulag-bulagan, huwag tumahimik dito po sa lantaran ng pangiinsulto sa ating mga kasalukuyang umiiral na batas. Mabuhay kayo, Dan, sa grupo ng Kontradaya. Kontradayang umaga po. Salamat. Thank you very much. Si Danny Aro po, convener ng grupong Kontradaya.